Pagkatapos naming magsimba, kami ay pumunta sa marketplace malapit lang sa lugar namin. It will take only 15 minutes. So ito ay makikita sa Red Cliff City. Andito kami ngayon sa Red Cliff kung saan may market every Sunday. Kung nakikita nyo to, dyan, market dyan, kalsada yan during the weekdays. Pero ngayon, ang dami mga stall. Tingnan natin kung ano yung mga tinitinda nila. Let's go! Bali, ang lugar na ito ay sa Red Cliff. 5 minutes drive lang before dun sa tinitirhan namin. Pero ngayon, lumipat na kami. Inaabot siya ng 20 minutes. Kaya miss namin ang lugar na ito. Maganda kasi siya dahil sa beach siya. Kaya ito, namimiss namin. Kaya pumupunta lang kami dito. Palagi kami ditong, minsan nagbe-breakfast, nagla-lunch. Nakikita nyo sa aking vlog dati. So sige, tingnan natin dito. Ay, may bus. Ano ba yan? Nakakatakot naman. Ang bilis niya, ha? May nang nagtitinda ng damit. Puro mga pagkain dito eh. So dito, pag weekdays, hindi ka makadaan dito dahil may mga sasakyan. Ayan, may mga German sausages. May nagtitinda ng Spanish churros. Ang daming pumupunta, oh. May meat truck. Bang and smash and gravy. Hindi ko lang alam kung pwede akong ayan, oh, may mga ayun, may orange juice. O, tingnan nyo. Ano kayang gagawin nila dyan? That's fresh one. Tama-tama yan kasi winter na ngayon. May steak daw, 25 bucks. Meat. Ayan, ang ganda, oh. Ang ganda ng mga pot niya, oh. Bago yan, ah. Tapos may mga jewelry. Banana bread. Bago kami kumain, syempre, enjoy muna kami sa paglakad-lakad. Kasi hindi man mainit. So, ito yung time na, it's a winter time. Meron ding mga nagtitinda ng gulay. Fruit. Yeah, yeah. Ayan, may steak burger. Sarap dito. Every Sunday yan. May Thai restaurant. Asian food. Sige, puntahan natin yung vegetable and fruit stall. Mura naman talaga siya, pero minsan ingat ka din at maging listo kasi minsan yung tindera, nagdadaya sila sa pagtimbang. Nakita ko yan dun sa kaibigan ko, sinabi niya sa akin, buti napansin niya. Bibili sana ako ng vegetable at fruit, pero sabi ni Lloyd, mamaya pagbalik. Pero hindi na rin kami nakabili dahil mabigat pag naglalakad kami. So, mamamasyal muna kami. So, how many kilometers is this What's that? from there to there? Not 2 kilometers, hey? Not two, maybe one. This market road should be 1 kilometer. Ganitong panahon, magandang pumunta sa market na ito dahil kita mo naman sa tabi ng dagat. At the same time, ang ganda ng simoy ng hangin, fresh. So, magdala lang kayo ng chairs or placemat. Sulit na ang family time nyo during weekend. Kaya tingnan nyo ang calm ng water. Get the boat out there, though. This time is a whale watching season. Kaya ito yung boat na ginagamit para mag-whale watching. May bayad lang siya, 100 plus. Pero hindi pa ako nakaka-try. May lunch, may food na rin. So, this is the Red Cliff Jetty. So, meron ding mga stalls dito. So, karamihan talaga mga pagkain. Ayan. Yeah, coffee helps. Coffee is one of them. Yeah. Avocados, 2 for 5. 2 for 5 avocados. 2 bags of avocados for $5. 4 farm fresh strawberries for $10. I've got to clear them out. Berries. That's all we've got left, folks. We've got 4 for 10. Mahal naman. Dragon fruit. $4. Mahal, ha? Ayan, may mga tinda silang damit. Ayan.
Dami mga choices dito. Meron pa doon. So malayo na rin yung nalalakad namin pero makita mo puro mga pagkain pa rin talaga ang mga tinitinda nila. So hanggang sa dulo pa ito. Kaya hindi ka magugutom pag pumunta ka dito ng Sunday. So hanggang dito na lang, hanggang dyan lang yon, pero halos pareho lang. Oh, ito may candles, scented candles. Nagtatapos ito ng 2 o'clock, I think it starts at 7 or maybe 6. So marami na ditong nakalagay na mga shops, mga stall. So hanggang dito na lang, 1 kilometer lang yung distance ng market. So kaya pag Sunday, people look forward na pumunta dito. Kami nagsisimba muna pero hindi kami palagi dito. Si Lloyd hanapin ko kasi nagkakape siya. Mupo siya kung saan siya komportableng magkape. Yan, hinahanap ko na dyan si Lloyd kasi kailangan na naming magkita para kami ay kumain. Meron pala siyang nakitang mga kaibigan din na kasama namin sa church kaya pinamadali ako at nag-meet kami. Kaya nag-picture taking kami. $20 ago, pagdating ko dito, wala pa yung mga market na to. Ewan ko ano nangyari. Pero siguro dahil sa influence na din ng marami kasing mga iba-ibang galing sa bansa. Like Chinese, Korea, Japan, Japanese, Filipino. So, yun yung naging influence nila sa Australia to have this ng market every Sunday. Pero minsan, meron ding Saturday, Sunday, nag-extend sila. Lalo na pag kayong merong show dito sa Redcliffe, so nag-extend sila. Maganda siya, hindi boring. This time of the year, merong ginagawang panahon ng mga whale, isn't it, Han? It's time for whale. Yeah. So, maraming mga naglalabasang mga whale dito. Kaya, ang Redcliffe, nagkaroon sila ng parang sinasabing whale watching. So, ito yung ginagawa nila. Nilibot sila or sumasakay sila dyan sa boat na yan. I think the whole day, meron ang pagkain. I think it's more than 200 or 100. 100 ang charge nila. So, ililibot ka nila, dadalhin ka nila sa lugar kung may mga kung saan mayroong mga whales. So, hindi pa ako nakakapag-try ng ganon. Yung mga kaibigan ko nag-try kaya lang kinancel nila dahil mahangin. So, depende din sa panahon. Kung ito ay magandang panahon, pwedeng pumunta, mag-whale watching. Pag hindi, so hintay ka ng another schedule.
sisipag nila, kahit matatanda na. Siguro yung ginagawa nila dati sa Africa, ganyan. Kaya pagdating dito, dinala sa Australia yung ginagawa nila. Which is a good influence or a good contribution to Australia. So, ito yung Red Cliff kung saan pagka mayroong memorial service like Anzac service. Ito kasi yung Anzac na yung may World War II, yung New Zealand at Australia, nag-merge sila into one. Ang ganda oh. Yan, ang Red Cliff. Red Cliff Boy. The Red Cliff Jetty with the boat. Yan yung pinuntahan. Yan yung Red Cliff Market. Every Sunday.